Daxia natalo. Muling naagaw ang isang bahagi ng kapangyarihan. 11 taon na ang nakalipas. Ang kapangyarihan ng football ay bumaba sa arena. Lahat ng bansa ay nagsasagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng football. Bawat bansa, maliban sa kapitan, ang natitirang 10 ay pawang mula sa kasaysayan. Mga bayani na tinawag. Makakamit kaya nila ang tagumpay? Sila ay napakahalaga. Ngunit ang dakilang digmaan ko ay isang bangin sa kasaysayan. Kaya tanging mga huling bayani lang ang maaaring tawagin. Palaging natalo. Naging biktima ng pang-agaw sa buong mundo. Ang kaharian ng araw na di nauubos, si King Arthur, 0-0, malupit na panalo laban sa Daxia. Kumuha ng isang bahagi ng kapangyarihan ng Daxia. Ang Galia, Sinalen, ay nagpakitang gilas ng hat-trick. Score, 12-0. Kumuha ng isang bahagi ng kapangyarihan ng Daxia. Tulad ng utos, ang Daxia ay natitira na lamang ang isang bahagi ng kapangyarihan. Ang huling laban. Natapos ang unang kalahati. Nasa 7 puntos ang atraso ng Daxia. Ayaw ko na maglaro. Daxia Football. Talagang hindi kayang makipagsabayan ng Daxia sa Sakura. Pati si Son Ping ay nababaliw na. Ang kanyang tinawag na walang kapantay na general na si Pan Feng. Hindi man lang makakuha ng bola mula kay Toyotomi Hideyoshi. Wala na bang pag-asa ang Daxia? Talaga bang wala na tayong pag-asa? Mahal na Daxia. Kulang sa yaman. Ang mga manlalarong na ipatawag ay pawang pangatlong klase. Sikat ang soccer ng Sakura sa buong mundo. Kaya't pakiusap, tapusin nyo na ang laban na ito. Ang Daxia ay nasa ating mga kamay. Yoshi, nandyan si Ginoong Toyotomi Hideyoshi. Ang cute ng Daxia. May isang tanging wakas ang Zero Seal. Si Ginoong Hideyoshi ay mabilis tulad ng hangin. Si Ginoong Hideyoshi ay mabilis tulad ng hangin, mid-level player. Isang sipa, madali lang pumasok. Napakadali nang masira ang pinto gamit ang paa. Lin Chen. Tumiwalag si Son Ping sa laban. Ikaw ang kanyang tanging estudyante. Nais mo bang kumatawan sa ating Daxia sa ikalawang kalahati? Ako'y nagmula sa nakaraan. Alam ko ang lahat ng kasaysayan ng Daxia. Ngunit wala ni isa ang naniniwala sa akin. Isipin mo na lang na nag-imbento ako. Ngayon, sa wakas, oras ko na para lumabas. Si Pabola. Nagsimula ito sa Daxia. Sa pagkakataong ito, sama-sama kami ng mga bayani ng Daxia. Sa larangan, tatalunin ang lahat. Mga kalaban na daring sumalakay. Lin Chen. Nais niyang ipaglaban ang Daxia. Lin Chen. Natalo si Son Ping. Ipapasok ang kanyang estudyante. Anong magagawa niya? Kapalaran ng Daxia. Kailangan pang mapunta sa kamay ng isang hindi marunong na estudyante. Ginamit ko ang lahat ng ari-arian ko para bumili ng malaking taya. Ngayon, makikita ko na naman ang malaking kita. Sige lang, sigurado na ang malaking taya. Matagal ko nang naibenta ang bahay para sa sugal. Naghihintay na lang ako sa sugal ngayon. Hahaha. Si Zhao Ko na nakikipag-usap lang sa papel. Si Liu Shan, ang maligaya sa pagiging walang pakialam sa estado. At ang hangal na emperador na si Sima Zhong. Ako ang dakilang siya. Pinili ko lang ang mga taong ito. Kung mananalo ang grupong ito, may mali talaga. Ang kapalaran ng dakilang siya ay natitira na lamang ang huling 10%. May huling pagkakataon pa ako na tumawag ng mga manlalaro. Gusto kong palitan ang mga manlalaro. Son Ping. Tinawag. Ay. Ang pinakamalakas na lineup ng Daxia. Ikaw, isang estudyante. Hindi ka ba makakapagtawag ng mas malakas na bayani kaysa kay Son Ping? Nakasulat sa kasaysayan. Si Liu Bang, ang unang emperador ng Han, ay nagkaisa sa buong mundo. Bilang emperador ng una. Upang maging tanyag ang Kyuju sa mga tao at sa hukbo. Ganap na nagsimula ang gintong panahon ng Kyuju. Tulad ng sinasabi, ang Han ay nagtatag ng kapayapaan sa buong mundo. Ang mga mahilig sa Kyuju ay nagpasigla sa lahat ng dako. Nagtayo ng mga lungsod at mga larangan upang ipalaganap ang dakilang kaganapan. 9 na siglo ng larong bola, nagliliwanag ang mga pahina ng kasaysayan. Mangyaring, hari ng bola ng dinastyang Han, Liu Bang. Ang taong ito ay ang emperador ng dinastyang Han ng Daxia, Liu Bang. Nagpapalit ng manlalaro ang Daxia. Pinalit ni Liu Bang si Sima Zhong, emperador ng Daxia. Sa tingin ko, ito ay isang maliit na cute talaga. Lin Chen. Hindi lang siya isang kalahating tapos.
Wala pa siyang kaalaman sa sarili. Sinira niya ang huling pag-asa ng Daxia. Kailangan siyang hatulan ng 3 parusa. Hindi. Mali ako. Hindi dapat nagpadala ng isang hindi paganap na estudyante sa laban. Kahit isang maliit na cute ay pwedeng maging emperador ng Daxia. Daxia, talagang wala nang magamit. Lene. Daxia, tiyak na isang barbarong bansa ito. Kahit ang kanilang emperador ay ganito ang itsura. Gino Hojo, hayaan mong maramdaman ng maliit na emperador na ito. Ang lalim ng aking sakura. Hi. Lalim. Itinatag ni Haring Gaozu ang dakilang Han. Sa paglalaro ng Kyuju. Ikaw, Sakura, ay maliit pa rin na cute. Mahal na Harigaw, ipinakalat mo ang Kyuju sa buong mundo. Ngayon, ang dakilang siya ay nilalapastangan ng mga dayuhan. Kaya't kailangan naming humingi ng iyong tulong. Hindi namin inasahan. Pagkatapos ng 1,000 taon, may pagkakataon pa rin akong maglaro ng sepak takraw. Halos nakalimutan ko na. Yung mga taong hindi alam na may Liu Bang, hindi makikita ang kanyang panel. Pero ngayon, ipapakalat ko ang pangalang Liu Bang. Sa buong mundo, lahat makinig. Ang ating taktika ay isa lamang. Iyon ay ipasa ang bola. Hanggang sa mga paa ni Liu Bang. Grabe. Talaga namang, hindi marunong ng soccer ang cute na ito. Bakit kailangan gamitin ang bagong manlalaro bilang sentro ng koponan? Tingnan mo ang cute na ito. Sa ikalawang kalahati, ito ang palabas ng aming kopo ng Sakura. Ginoong Toyotomi Hideyoshi. Durugin sila. Hindi ba't ang Daxia ay talagang nakatakdang maging mahina? Hindi man lang makahanap ng isang player na pwedeng magamit ng maayos. Walang makitang kahit isa. Hindi ka nakakaalam ng limitasyon mo. Ang bilis ni Toyotomi Hideyoshi. Umabot ng 85. Gusto pang agawin ang bola mula sa kanya. Kahit isang maliit na bata, karapat-dapat ba? Nani, nasaan ang bola ko? Sipa ng bola. Kailan? Nasa paa niya na. Ang bilis. Hindi ko talaga nakita ng maayos. Ang bilis ni Liu Bang. Mas mataas ba ang bilis kaysa kay Toyotomi Hideyoshi? Itong si Liu Bang. Talaga bang may kakayahan siya? Impossible. Ang bola ni Lord Toyotomi Hideyoshi. Paano kaya mawawala? Swerte. Siguradong siya ang nagkakalat ng gulo. Para siyang pusa na nakakahuli ng daga. Anong ginagawa niya? Gusto niyang mag-shoot mula sa midfield. Impossible. Ang distansya mula sa midfield hanggang sa goal ay hindi bababa sa 35 metro. Kahit na pumasok ang hari ng bola, ang porsyento ng goal ay hindi lalampas sa 3%. Sobrang reckless niyan. Yoshi. Ang cute na si Daxia. Sige lang. Noong una, wala kayong naipasok na kahit isang bola sa aking kamay. Ngayon, hindi rin kayo makakapagpasok. Liu Bang. Wala. Walang tira. Paano mangyayari iyon? Nakapasok ang Daxia ng isang bola. I-score 1-7. Impossible. Daxia. Nakagawa sila ng goal. Anong klaseng trabaho itong Liu Bang na ito? Ano bang pinagmulan nito? Parang naglalaro ng kalye. Hindi mo talaga mahulaan. Ginoong Tokugawa Ieyasu. Ngunit ako ang pinakamalakas na goalkeeper ng Sakura. Paano nangyari na? Hindi ko man lang mapigilan ang Daxia. Hindi ba't sinasabi na ang kopo ng Sakura ay sikat sa buong mundo? Paano nangyari na kahit ang simpleng Daxia ay nakakapunto sa inyo? Swerte. Ito ay malaking swerte. Si Lin Chen. Si Lin Chen at Liu Bang ay nag-cooperate para makapuntos. Nakapuntos na. Talagang nakapuntos tayo. Gaano nakatagal tayong hindi sumisigaw para sa Daxia? Ito ay dahil sa pagsisikap ni Liu Bang at Kapitan Lin Chen. Nakuha ko na. Sa simula pa lang, hindi naisip ni Liu Bang na mag-shoot. Sa halip, sinadyang magbigay ng pagkakataon kay Lin Chen. 10 taon. Isang buong 10 taon. Ito ang kauna-unahang beses na nakapasok tayo sa Sakura Goal. Lin Chen. Si Lin Chen ang nagpasimula kay Liu Bang. Nakapagpasok pa ng unang goal ng Daxia.
Siya ang pangunahing bayani ng Daxia. Humihiling na palitan ang kapitan. Ipinapasa ko ang posisyon ng kapitan kay Liu Bang. Susunod, siya ang mangunguna. Lin Chen, ano ang ginagawa dito? Nagpalit ng kapitan ang Daxia. Ang bagong kapitan na si Liu Bang ay humawak ng utos. Mahal na Emperador Gaozu, ngayon ikaw na ang mamuno. Kailangan ka ng Daxia team para magkaisa. CJ, kailangan kong maglaan ng oras para makilala ang mga miyembro na ito. Susunod, gagampanan ko ang gitnang tungkulin. Anong kalokohan ito? Bigla ang pagpapalit ng kapitan. Nabangga ba ng asno si Lin Chen? Anong ginagawa ng taong ito na si Lin Chen? Bilang kapitan, hindi siya nag-uutos. Sa halip, tumakbo siya bilang isang striker. Siguradong nakapuntos siya. Gusto niyang ipakita ang kanyang galing bilang striker, kaya't ibinigay pa ang pamumuno. Kay Liu Bang, ang bagong miyembro ng koponan, talagang parang nababaliw na siya. Pinasa sa kanya ang pamumuno, isang top striker. May kakayahan ba siyang mamuno? Lin Chen, paano ka naging kapitan? Talagang kalokohan ito. Hahaha. Ang Daxia ay talagang naglagay ng isang cute na tao bilang komandante. Kayo nga, talagang mga bobo kayong walang isip. Aaminin ko, may kakayahan si Liu Bang. Pero pinapayagan ng isang bagong kasapi na mag-utos. Ang Daxia ay tiyak na magiging magulo. Haha. Itong mga barbaro ng Daxia, talagang hindi nila alam kung ano ang taktika. O CJ, kung ganito, sila ay may la at di lamang. Yoshi, mula dito hanggang sa matapos ang laban, huwag mong isipin na makakahawak ka ng bola. Maliban kay Liu Bang, kayo sa Daxia ay isang grupo ng mga walang kwentang tao. Basta't may magbabantay kay Liu Bang, sino pa ang makakapigil sa akin? Hahaha. Aaminin ko, talagang magaling ang laro ni Liu Bang. Pero ano naman ang halaga nito? Ang kabuang lakas ng koponan. Ang pinakamahalaga. Nahadlangan si Liu Bang. Tiyak na ito ay plano ni Oda Nobunaga. Siya ang pinakamalakas na master ng laban ng Sakura. Kami sa Daxia, wala tayong makitang kahit isang tao na marunong sa taktika. Si Liu Bang ay nahahadlangan ng kalahating manlalaro ng Sakura. Talagang hindi siya makaalis. Wala siyang anumang koordinasyon sa ibang mga manlalaro. Walang kahit anong pagsasama. Hindi maganda. Maliban kay Liu Bang, masyadong mababa ang mga halaga ng ibang tao sa Daxia. Hindi talaga makakapigil kay Toyotomi Hideyoshi. Totally tapos na. Kapag nakapunto sila ulit, hindi na maibabalik ang score. Lahat ito ay masamang ideya ni Lin Chen. Pinapapunta si Liu Bang para mamuno. Walang pakikipagtulungan ang mga manlalaro. Nagdulot ng kapahamakan sa Daxia. Walang laban na magawa. Paano mo may pagkakatiwala ang kapangyarihan sa isang maliit na cute? Sa isang maliit na cute? Si Liu Bang, hindi talaga marunong magpuno. Si Lin Chen ang nagsira sa huling pag-asa ng Daxia. Siya ang salarin ng buong Daxia. Kung magpapatuloy ito, Daxia, talagang tiyak na matatalo. Siyempre naman, isang pangkat ng walang kwentang tao, nakatalaga lamang na maging talunan. Gusto mong maka-score? Tinatanong mo ba ako? Kailan dumating ang taong ito dito? Mga taong ito, kanina sinadya nilang buksan. Sinasadya nila akong iligaw. Sino ba ang nag-uutos sa kanila? Pumasok sa kaliwang daan. Kumuha sa gitnang daan. Ipagpatuloy ang presyon. Huwag hayaan silang makonekta. Si Liu Bang iyon. Si Liu Bang ang namumuno sa buong koponan ng Daxia. Talaga bang iniisip niyo na hindi magpapakita si Haring Gaozu? Si Haring Gaozu ay nagpatay ng puting ahas na nag-alsa. Pumasok sa pasukan at winakasan ng Qin. Nagmando ng daan-daang libong sundalo. Kaya niyang gawin yon ng walang kahirap-hirap. Hindi pa banggitin ang larangan na ito. 10 tao lamang ito. Ang paraan ng paggamit ng tao ng isang emperador. Walang iba kundi si Gaozu. Ngayon ang koponan ng Daxia ay parang nagkawatak-watak. Dumating na ang aming Emperador Gaozu. Tumpak nilang napagsama-sama. Haha. Tama ka. Sa ilalim ko, Liu Bang, walang isang inutil na tao. Noong una pa lang, alam na ni Emperor Gaozu, nagagamitin inyo ang taktika ng pagharang. Matagal na itong inihanda para sa atin. Mga hakbang na dapat gawin. Ganito pala yon. Lahat ito ay gawa ni Liu Bang. Siya ang nag-ayos ng lahat.
Si Liu Bang lamang ang humahadlang sa 5 sakura. Samantalang ang iba ay umaakit sa kaaway papasok. Ganap nang nagulo ang linya ng Cherry Blossom Team. Ayos. Ayos lang. Walang pagkakamali sa hatol ni Lin Chen. Si Liu Bang ay talagang isang henyo sa taktika. May iba pang tumutulong. Ngayon, hindi na kayang pigilan tayo ng Cherry Blossom Team. Siksini. Napakaganda ng posisyon ng mga tao sa Daxia. Talagang hindi makakuha ng bola. Kilay. Pinabantayan ko kayo kay Liu Bang. Paano siya nakatakbo? Mga cute na bata sa grupo. Susunod, lahat ay susunod sa aking utos. Ginoong Oda Nobunaga. Pero ako, ang pangunahing taktikista ng Sakura. Ang kanyang pangunahing kasanayan ay ang Tenka Fubu, na kayang kontrolin ang buong laro, na parang isang tagapanguna sa kanyang mga tauhan. Noong araw, si Oda Nobunaga ay nag-command ng 3,000 sundalo, na natalo ang kalaban sa Battle of Okehazama. Naging sikat sa laban, kahit na may kaunting kaalaman si Liu Bang sa taktika. Pero kumpara kay Lord Nobunaga, kayo sa Daxia ay 3 lang din. Nani? Ay, Nani. Sundan ko ng buong puso ang utos ni Lord Nobunaga. Bakit? Hindi pa rin. Makasabay sa grupong ito ng mga Daxia. Ang natatanging kakayahan ng aming emperador, paghahari ng dragon sa mundo, na kayang kontrolin ang buong sitwasyon sa larangan. Ang koponan ng Daxia namin, matagal nang naging isang masikip na kabuuan. Sa pagtatagisan ng Qin at Chuhan, si Haring Gaozu ay nag-utos ng 700,000 tropa. Sa laban sa Gaixia laban kay Xiangyu, pinalibutan mula sa lahat ng panig. Naka-ambush mula sa 10 panig. Pinalo si Xiangyu. Nag-atake ang buong hukbo. Pagiging marangal at mataas na katungkulan, ay sa araw na ito. Mahal na Emperador Gaozu. Sa kanyang kapangyarihan, siya ang namamahala sa buong mundo. Ito ang paghawak ng dragon sa mundo. Sitwasyon sa larangan. Nasa kanyang kontrol lahat. Sa utos ni Ginoong Nobunaga, paano naging gulo ito? Nani, impossible. Ako ay, hindi ko talaga mahanap ang paraan. Huling-huli, magdepensa agad. Pumasok na naman ng isang gol ang Daxia. Score, 2-7. Si Gaozu Liu Bang ay nagpakitang gilas. Pumasok na naman ng isang gol. Kilala ang pangalan. Napakabuti. May Liu Bang. Hindi tama. Nandyan si Gaozu. Sino ang magdaring sabihin ang Daxia ay maliit na cute? Hindi ka pani-paniwala. May araw. Isang araw. Makikita ko sa Daxia team ang ganitong kasanayan. Ano? Kahit si Oda Nobunaga. Hindi makakatapat si Liu Bang. Nainay. Ipinangako ko ang lahat ng ari-arian ko. Nanalo ang Daxia. Tapos na ako. Ikaw naman. Ano nang ikinakatakot? Kahit na malakas ang taktika ni Liu Bang, wala na siyang oras para makapuntos. Yoshi, ano kung makapuntos? Sobrang dami ng oras na nasayang nyo dati. 3 minuto na lang ang natitira sa laban na ito. Ngayon, ako'y mula sa Sakura Nation. Patuloy na nangunguna ng malaking puntos. Hindi na mahabol ang puntos. Talo pa rin ang Daxia. Mahal na Emperador Gaozu, wala na tayong magagawa kundi sumugal. Puntos 3-7. Puntos, 4-7. Score 5-7. Score 6-7. Huling 10 segundo, kung hindi makakapuntos, tapos na ang Daxia. Puntos sa huling segundo ng Daxia. Score 7-7. Puntos na. Totoo na ang goal. Talagang pinagpapala ng langit. Hindi naman talaga pinagpapala ng langit. Ito ay pinaghirapan ni Lin Chen at Haring Gao. Ang galing.
Hindi natalo ang Daxia. Hindi tayo mamamatay. Haring Gao. Mahal kita. Lin Chen. Gao Zhu. Sila ang nagdala ng pag-asa sa atin, Daxia. Ito ay kanilang nagawa. Salamat kay Lin Chen na tumawag kay Gao Zhu, kaya't nagbago ang takbo ng digmaan sa atin, Daxia. Lin Chen. Mahal na Emperador Gao Zhu. Mahal ka namin. Isang segundo na lang. Panalo na. Aking Sakura bansa na ito. Pantay ang score. Malapit nang magsimula ang overtime. Pakiusap, maghanda ang parehong panig. Hahaha. Mahal na mahal ng Daxia. Huwag kang magyabang. Hindi pa kayo nananalo. Overtime. Magpapalit ng manlalaro ang aking bansa, Sakura. Ipasok na ang nakatatandang iyon. Si Gao Feng ay hindi pa natalo sa isang laban. 2 araw, isang uri ng pag-unawa sa lihim. Sa laban sa bangin, nakilala ang pangalan sa buong mundo. Ang puso at espada ay nagsasama, hindi sumusuko. Magsimula na. Banal na mambabato. Miyamoto Musashi. Palitan ang manlalaro sa bansa ng mga Sakura. Palitan si Miyamoto Musashi kay Okita Soji. Sino siya? Tumawag sa akin, nagtatrabaho ako. Ginoo Miyamoto Musashi. Ang mga batang ito mula sa Daxia ay hindi magalang sa akin, ang malaking Sakura. Pakituruan sila kung paano maging mabuting tao at magtrabaho ng maayos. Ako si Miyamoto Musashi. Pinakamalakas na espadador ng Sakura. Walang talo sa buong buhay. Huwag matakot. Mayroon pa tayong Ginoo. Hindi siya higit kay Miyamoto Musashi. Masama ito. Masyadong nagpakasigasig ang Ginoo noon. Ngayon, nawawalan na ako ng lakas. Hindi pa ako umabot sa hangganan. Kaya kong magpatuloy hanggang sa huling segundo. Hanggang sa makita kong nagwagi ang Daxia. Mahal na Emperador Gao Zhu. Para sa goal, halos walang pakialam sa buhay sa pagtakbo. Nauubos ang katawan ko . Itong tatlo, kung hindi dahil sa pagkakaputol ng kasaysayan ng Daxia, walang makakagamit. Bakit papayagan na si Haring Gao ang mag-isa ang magdadala ng mabigat na pasanin? Si Liu Bang ay naubusan na ng lakas. Ang Daxia ay hindi dapat katakutan. Ako, ang Sakura, ay maglalagay ng pusta na 5 bahagi ng swerte. Basta manalo lang tayo. Gusto kong mapaatras ang lalaking ito na yumuko at humingi ng tawad sa atin. Ang langit ay nais na wasakin ang dakilang hapon. Mga kabalyero ng dakilang hapon. Pero hindi sumasang-ayon. Ang dakilang hapon ay isusugal ang lahat ng kapangyarihan nito. Kasama ang 5 taong buhay ng buong bansa. Palitan ang isang manlalaro. Ayon sa kasaysayan. Kampiyon Hao Hukubing. Gumamit ng Kyuju para sa pagsasanay. Pinalaganap ang Kyuju sa hukbo. Nagtayo ng bakal na hukbo ng Han. Tulad ng sinasabi, ang mga bakal na kabayo ay humahampas sa mga kaaway. Sa larangan ng digmaan, Kyuju ang pagsasanay. Ang kabataan ay may tapang na lampasan ang lahat ng hukbo. Mandirigma ng Han na nagtataglay ng kapangyarihan. Ipapakita na. Hukom ng kampiyon. Hukubing. Ang Daxia ay nagpapalit ng manlalaro. Hukubing. Palitan si Lixian. Kayo pong lahat. Ito ang aking dakilang siya na kampiyon na si Han. Hukubing General. Sobrang bata naman ito. Kaya ba niya ito? Nakakainis. Kung mayroon pang higit pang mga akdang pangkasaysayan ang dakilang siya, paano naman napunta sa isang batang mandirigma ang pagkakataong ito? Kung may isa pang nangungunang manlalaro, maaaring magbawas ng pressure. Tayo ay may utang na loob sa dakilang emperador. Ang yaman ng Daxia. Talagang mahirap. Ang ganitong cute na walang balahibo ay makakapaglaro ng football. Mukhang. Ang Daxia ay hindi na makapaghintay. Naupo sa lupa at humingi ng tawad. All in. Ginamit ko ang lahat ng ari-arian ko para mag-all in. Upang manalo sa laban na ito ng mga Sakura. Kampiyon. Isang nawawalang bahagi ng kasaysayan ng Daxia. Na pinagsamantalahan ng ganito. Pakiusap, ipakita niyo sa kanila. Ang tunay na lakas ng Daxia. Sino mang mang-aabala sa Daxia? Ako. Tiyak na ipapapagdusa ko sila hanggang sa magmakaawa. Wala nang lakas si Liu Bang. Ang Daxia ay natira na lamang sa isang grupo ng mga cute. Ano ang maihahambing sa Ginoong Musashi? Ayon sa alamat, si Miyamoto Musashi ay hindi kailanman natalo sa kanyang buhay. Walang kapantay sa mundo. Ang mga karaniwang manlalaro ay hindi kayang humadlang sa kanya. Kung hindi kailangan ng Emperador Gao Zhu na magpahinga. Hindi sana. Napapailalim ang Daxia sa isang Miyamoto Musashi.
Akin. Walang kapantay sa mundo. Ikaw. Sana'y magtagumpay. Magtagumpay sana. Karapat dapat ka bang tawaging walang kapantay sa mundo? O CJ. Ito ay ayon sa alamat. Ang pinakamalakas na atake ni Ginoong Musashi. Ikalawang araw, unang estilo. Ginoong Miyamoto Musashi. Nilikha ang ikalawang araw, unang estilo na taktika. Walang talo sa kanyang laban. Walang sinuman sa buong mundo ang makatalo sa kanya. Walang sinuman sa ating dinastyang siya ang makakapagtaas ng watawat. Ako si Hukubin dito. Ang panganib ng Xiongnu. Ngayon ay mawawala na. Mula nang itinatag ang Han, madalas na inaatake ng Xiongnu ang Han, hanggang sa dumating si Hukubing, na nagdala ng mga piling mandirigma at pumatay sa Xiongnu sa kanilang teritoryo. Ang mga sundalo ay tuwirang tumutok sa bundok Wolf Jutsu. Ito ang lugar na hindi pa narating ng mga tanyag na general ng dinastyang Han. Mula noon, nawasak ang Xiongnu. Sa hilaga ng disyerto, wala ng kaharian. Si Hukubing ay nag-alay sa bundok Wolf Jutsu. Ito ang pag-alay ng mga tagumpay sa Wolf Jutsu. Ipinahayag sa dakilang Han. Walang kapantay sa mundo. Hayaan mong maranasan mo kung ano ang tunay na walang kapantay sa mundo. Ito ang estratehiya ng digmaan na aking pinag-aralan sa buong buhay ko. At talo ako sa iyo. Mayroon ka talagang kakayahan. Sa aking malaking Han. Kahit papaano, makakakuha rin ng ranggo bilang isang kapitan. Paano naman mangyayari yon? Ginoo Musashi, hindi ba siya ang unang sagradong mandirigma ng Sakura? Si Hukubing. Mas malakas pa siya kaysa kay Ginoo Musashi. Baka nga. Ang natatanging kakayahan ni Musashi, na kayang sumipa at pumutok ng bato, ay hindi makatalo sa Daxia. Itong cute na ito. Kampiyon na Duke. Hindi nakakapagtaka na ito ang pangalan niya. Talagang may pambihirang lakas na nanginibabaw sa tatlong hukbo. Napakabuti. Dakilang siya. Sa wakas, may pangalawang tao na makakapagbigay ng tulong sa ating mahal na emperador. Mahusay si emperador sa gitnang pamumuno. Kulang pa ang dakilang siya ng isang malupit na striker. Narito na ang kampiyon. Perpektong pagsasama. Hindi binigo ni Lin Chen ang ating mga inaasahan. Hindi siya basta-basta tumatawag. Ang kampiyon na si Hao ay isang nangungunang striker. Napakabuti. Sa ganitong paraan, kailangan na lamang utusan ng Emperador Gaozu. Hindi na kailangang magpuyat. Isang mahusay na kampiyon. Mabuting bata. Huwag ipahamak ang pangalan ng ating dakilang siya. Kuluyalo. Kayong mga cute, agad na magdepensa. Magandang tira. Ang bilis ng kampiyon. Mas mataas pa sa lahat ng manlalaro ng Sakura. Bakla. Hindi niya makita ng maayos ang kanyang galaw. May puntos ang Daxia. I-score ay 8 laban sa 7. Buo na ang plano para sa kampeonato. Siguradong panalo ang Daxia. Ano ba si Miyamoto Musashi? Hindi siya makukumpara sa akin. Dakilang champion ng Daxia. Ayos. At si Lin Chen. Ang koordinasyon nila ng champion ay napakaganda. Tama nga. Napakaganda. Ito na ang pinakamalakas na Sword Saint ng iyong Sakura. Naglalaro ka sa atin. Ito. Magpakatatag ka. Kakailang minuto pa lang ang nakalipas. May pagkakataon pa tayo. Kayo. Wala nang pagkakataon. Ire. Tanging ang demonyong iya lang ang may ganitong bilis. Hindi siya tao talaga. Ginoo Nobunaga. Magmadali kayong gumawa ng taktika. Walang kahit anong taktika na makakapagpatumba sa kanila. Malaki ang puntos ng Daeha. Score ay 9 laban sa 7. Score ay 10 laban sa 7. I-score 12 laban sa 7. I-score 13 laban sa 7. I-score 19 laban sa 7. Puntos ng Daxia. I-score 1-0 laban sa 7. Daxia laban sa Sakura. Panghuling i-score 20 laban sa 7. Nanalo ang Daxia.
Nakakuha ng 5% ng kapalaran. Lahat ng manlalaro, nagre-recover ang lakas. 10 laban sa 7, nagniningning. Hindi mapipigilan ang mga atleta ng Daxia. 20 laban sa 7. Hindi lang ito panalo. Talagang walang kapantay. Natagumpay. Talagang nanalo tayo. Sa pamumuno ni Gaozu, at ang pakikipagtulungan ni Lin Chen, kasama ang malupit na striker na si Champion Hao. Talagang perpekto. Ngayon, tingnan kung sino pa ang maglakas loob na magsabi sa akin na ang Daxia ay cute. Nandito na. Bumalik na ang kapalaran. Tinawag ni Lin Chen ang Emperador Gaozu at ang Champion Marquis. Muli silang nagbantay sa Daxia. Kung hindi dahil sa kanilang pagsusumikap sa larangan, hindi natin maaaring makita na bumabalik ang swerte. Mahal na Emperador Gao, hukom na kampiyon. Lin Chen, kayo. Salamat sa inyong pagsisikap. Mahal na Emperador Gao, hukom na kampiyon. Sa pagkakataong ito, makikita ng Daxia ang aking kapangyarihan. Salamat sa dalawang ito. Pahintulutan niyong magbigay galang. May panganib ang Daxia. Natural na kami hindi magdadalawang isip. Bakit pa ako dapat pasalamatan? Sinumang mang-aabala sa Daxia ay aking haharapin. Tiyak na hindi magpapatawad. Kahit anong bansa. Anumang lahi. Hindi. Nawala ko ang lahat ng aking yaman. Ang yaman ng Daxia ay talagang napakalakas. 5% ng kapalaran. Aking Sakura. Nawala ng 5% ng kapalaran. Tapos na. Totally tapos na. Baka. Kapalaran ng Sakura. Malaki ang nabawas. Malakas na Sakura team. Talo tayo sa Daxia. Dapat tayong umiyak sa Daxia. Sinasadya ko ito. Ginoong Miyamoto. Ito ang sinasabi mong walang kapantay na koponan ng Sakura. Sa tingin ko, lahat sila ay mga cute na bata. Hindi ito ang ating pagkakamali. Talagang sobrang lakas ng grupong ito ng mga datu sa Daxia. Daxia. Mga barbaro sa Daxia. Nabigo ang Sakura ng husto sa kanilang kamay. Talagang nakakahiya. Sakura. Wala na silang karapatang makipagtulungan sa atin. Susunod, kayo ay nakaupo sa mga upuan ng mga manonood. Panoorin inyo ang galing ng araw huling koponan ko. David. Tawagin ang pinakamalakas na koponan ng araw huling. Hayaan ang mga taga-dakilang bansa na makita kung ano ang pinagmulan ng lakas ng football. Ang bandila ng araw huling ay nagliliwanag sa langit. Sa Greenfield, kami ang nag-iisa ang hari. Ang aming koponan ay kayang sirain ang libu-libong kaaway. Naghahangad ng tagumpay sa larangan ng esports, nililinis ang 4 na sulok. Koponan na hindi natutulog. Dumating ka na. Manginig ka. Dakilang siya. Hindi kami mahina ng mga cherry blossom. Ang buong koponan. Sila lamang sina Oda Nobunaga at Miyamoto Musashi. Ang maituturing na mga E-class na manlalaro. Samantalang ang koponan ko na The Land of the Rising Sun. Lahat ay E-class. Ano? Lahat. E-class. Sila ang pinakamahihina nilang manlalaro. May antas ba sila ni Oda Nobunaga? Oda Nobunaga. Karapat dapat ba siyang makipagtagisan sa akin, ang manlalaro ng hindi lumulubog na araw? Kay Sir Alder. Pinakamalakas na center ng hindi lumulubog na araw. Isang top player na may kabuang rating na 79 na puntos. Charlie. Sisyphus. Andro. Ang kabuang marka ng 3 matataas na tao ay higit sa 85. Ano ang gagamitin ng Daxia para manalo? Hindi natutulog ang araw. Taya ko rin ang 5 bahagi ng kapalaran nyo. Siguradong mananalo ang hindi natutulog ang araw. Talunin ang Daxia. Talunin ang Daxia. Hindi mapipigilan. Kabuang score ay 89. Kulang na lang ng 1 puntos. Siya bilang manlalaro. Magsusugal ulit ng 50% ng kapalaran. Kung matalo ang Daxia, wala na tayong makakamit. Mahal na Emperador kasama si Ginoong Champion ay nagbigay na ng napakarami para sa dakilang siya. Hindi ba't kailangan pa nilang tiisin ang buong pressure ng koponan at makipaglaban? Ano man ang kalaban. Nandito ako sa larangan ng dakilang siya. Hanggang sa huling sandali. Makasama ang mahal na Emperador sa laban. Ano ang dapat ikabahala ni Gobin? Mahal na Emperador. Ginoong kampiyon. Sobrang nagsikap na kayo. Nakakainis. Kung makakakuha pa tayo ng isa. Pangunahing manlalaro. Makakatulong na lang sana sila.
Akala nyo ba pangunahing manlalaro? Isang malaking repolyo ba ito? Kung gusto mo, kunin mo. Malaking tag-init. Palitan ang manlalaro. Hindi ba? Maari bang makatawag si Lin Chen ng isang top player? Ayon sa mga tala. Dahil sa Han Wudi na nagpasimula ng Kyuju. Itaguyod sa mga maharlika at hukbo. Ang Kyuju ay umusbong sa dakilang Han. Talagang panahon ng kasikatan. Tulad ng sinasabi, ang mga dakilang talento ay nagtatakda ng kapalaran. Ang larangan ng Kyuju ay nag-aanyaya ng lakas ng hukbo. Sa palasyo, sama-samang nagagalak sa mabilis na pagsakay. Ang ritmo ng Kyuju ay patuloy na nagpapakita ng biyaya ng Hanwoo. Palihim na ipapakilala. Emperor Hanwoo, Liu Qi. Kayo po. Ito po si ang aking dakilang Han, Emperador Wu. Liu Qi. Emperor Wu. Muling tinawag ni Lin Chen ang isang emperador. Pero sobrang bata naman niya, di ba? Daxia. Talaga bang tanging mga batang general lang ang meron? Pareho silang mga emperador. Si Taizu ay matanda na. May sapat na karanasan. Kahit na bata pa ang champion Marquis. Pero siya ay isang general na nakipagdigma sa labanan. Sana ay maging magandang emperador ang batang hari na ito. Huwag ninyong hadlangan si Gaozu at ang kampiyon. Mukhang. Ang dalawang nangungunang manlalaro ay talagang hangganan na ng pagtawag ni Lin Chen. Sa kasalukuyang lindok ng Daxia. Paano tayo makakalaban sa Sun Never Sets team? Talagang wala ng tao sa Daxia. Kahit mga batang walang karanasan ay isinama na para punan ang puwang. Sang-ayon sa inyong kamahalan, hindi ko inasahan. Pagkalipas ng 1,000 taon, may pagkakataon pang makitang muli kamahalan, upang magkaisa laban sa kaaway. Mga inapo ni Liu Qi, magalang na bumabati sa ating dakilang minuno. Sabi mo, ikaw ang aking mga inapo. Tatanungin kita, Malaking Han, kumusta na? Ang lahat ng bansa ay nagsusumamo. CJ, di hamak na ikaw ay apo ni Liu Bangko, emperador ng Malaking Han. Dumarating ang mga bansa. Ang kasaysayan na nawala ng ating Daxia. Talagang napakaganda nito. Kahit ang imperyo ng araw ay hindi makapagsabi ng dumarating ang mga bansa. Isang simpleng barbaro ng Daxia ay naglakas loob na magsalita ng ganito. Daxia ya araw na hindi lumulubog. Nagsimula na ang laban. Ang boring naman. Tapusin na natin agad. Sa maliit na Daxia, bakit pa kailangan si Emperor Alder lumabas? Kaya kung silaban sila ng walang labanan. Mga barbaro ng Daxia. Hayaan mong si King Richard the Lionheart makipagkita sa inyo. Ang depensa ng inyong Daxia. Talagang mas malambot pa sa karton. Pinagtatawanan ko kayo. Sobrang dali pa kaysa sa pang-aaliw sa aso. Si Charlie ang leader ng walang takip-silim na silangang ekspedisyon. Kilala sa buong mundo ang kanyang lakas. Napakabagsik ng kanyang pagsalakay. Nahadlangan ang Champion Hao. Ito. Paano na ngayon? Noong una, hindi ko naprotektahan si Dahan. Ngayon, hindi ko rin kaya protektahan ang Daxia. Hindi. Kahit na wala akong talento, mayroon akong puso para sa bayan. Hindi pwedeng sumuko na lang. General Zuge, hindi ito kasalanan mo. Talagang masyadong malakas ang kaaway. Lahat ay mga elite ng Sun Never Sets. Talaga bang hindi sila matatalo? Nakita mo ba? Ang Sun Never Sets team ko, hindi katulad ng iyong Cherry Blossom team na napakalow. Kunin ang Daxia. Madali lang ito. Ikaw, Lene, hindi ba't ang swerte na nakuha ko ay muling mawawala? Sa'yo, akala mo makakapigil ka sa akin. At ako pa. Dalawang batang walang muwang. Gusto pang humarang sa akin. Bumalik kayo at magpraktis ng ilang dekada pa. Ang tagumpay ay sa atin. Ginoong Charlie,
nanguna sa mga krusada. Sumugod sa ilalim ng ulan ng mga palaso ng 5 oras. Isang hampas, winasak ang kaaway, na may libu-libong sundalo. Ang kanyang natatanging kakayahan, ang hari ng mga leon sa silangan, tulad ng pagsugod ng malaking hukbo. Walang sinumang tagapagtanggol ang makakapigil sa kanyang tira. Libu-libong. Maaari rin itong tawaging malaking hukbo. Si Emperador Wu ng Han ay nagdala ng daan-daang libong hukbo upang labanan ang Xiongnu at nagtatag ng hindi matutumbasang tagumpay. CJ, nahuli namin ang bola. Hahaha. Ang batang emperador na ito ay tinatawag na Emperador Wu ng Han. Talagang karapat-dapat sa pangalang Emperador Wu ng Han. Hindi. Impossible. Ang aking hari ng mga leon ay naglakbay sa silangan. Hindi dapat na ganito kadali itong tanggapin ng iba. Shit. Ang huling taong humarap ng direkta sa leon ng digmaan ay nawasak kasama ang bola. Hindi man lang siya gumalaw ng kaunti. Sa Daxia, maliban kay Liu Bang at Hu Kubing, mayroon pa palang ganitong halimaw na manlalaro. Ayos lang. Ang batang emperador ay sobrang bata pa. Hindi ko akalain na siya ay isang player na may kakayahan, na hindi natatalo si Charlie. Siguradong nasa level siya. Ang galing. 2 sa mga top player. Hindi pa rin ang limit ni Lin Chen. Sige, laban lang. Haring Han Wu. Tiyak. Kailangan manalo. Ganito lang ang kaya mo. Dapat 3. Yung galaw niya. Ang bilis. Umalis ka na. Liu Qi. Hayaan niyong malaman ng grupong ito na naglakas loob na sumalakay sa Daxia, na ang leon ng Daxia ay nagising na. Ngayon, hindi niyo ako mapipigilan. Kundi ako ang pipigil sa inyo. Gagawin ko ito para sa kanyang kamahalan. At aalisin ko ang lahat ng hadlang. Lene, ano kung level na manlalaro? Hindi natutulog ang araw sa akin. Lahat ng miyembro ng koponan ay level na manlalaro. Hanggang ngayon, wala pang sinumang level na manlalaro ang nakapagtagumpay sa aking depensa. Noong panahon ng walang kapantay na armada ng kanluran, sinalakay ang hindi natutulog na araw. Pinangunahan ni General Severs ang laban. Gamitin ang kahinaan upang talunin ang lakas. Ganap na wasakin ang pandagat na kapangyarihan ng kanlurang bansa. Bumuga ng apoy. Ang kanyang linya ng apoy ay maaaring icon upang pag-isahin ang mga kasama sa tabi. At bumuo ng hindi matibag na hadlang. Walang makakasira dito. Hindi matitinag ang mga pader. Noong araw, ang mga Huns ay nagsasabing hindi matitinag ang mga pader. Ngunit sa kapangyarihan ni Haring Wudi ng Han, bumagsak din sila. Mula pa kay Kaisar Gaozu. Patuloy ang pananakop ng mga Huns. Tinitignan nila ang mga tao ng dakilang Han bilang mga baka at tupa. Hanggang kailan pa tayo magtitiis? Ngayon, may mga bihasang sundalo at yaman tayo. Aking mga anak ng Han. Dapat tayong bumuo ng mga dakilang gawa para sa hinaharap. Hindi pa napapawi ang Xiongnu. Paano tayo magkakaroon ng tahanan? Hindi pa napapawi ang Xiongnu. Paano tayo magkakaroon ng tahanan? Emperador Wu ng Han, Liu Qi. Ganap na ibinagsak ang dinastyang Han. Patakaran ng pagtanggap sa Xiongnu. Personal na nagpadala ng hukbo. Natalo ang Xiongnu. Nagtapos sa dakilang Han. Mahigit 100 taon ng kaguluhan. Hanggang dito, nagkaroon ng kaluluwa ang dakilang Han. Sa ilalim ng kaluluwa ng dakilang Han, depensa ni Qi. Walang anumang kabuluhan. May goal ang Daxia. Score 1-0. Isang goal ni Han Wu, ang kanyang pangalan ay sumikat. Ang lakas ng Daxia ay nagangalit sa lahat ng direksyon. Kahit ang pinakamahusay na depensa tulad ni Sifus ay hindi makakapigil. Ang lakas ni Han Wu, ang hari. Sobrang nakakatakot. Pumasok na ang bola. Ang bilis naman pumasok ng bola. 2 top-notch na atake agad. Sino pa ang magtatangkang sabihing walang tao sa Daxia? Talaga namang, sobrang tindi ng atake. Hindi lang basta umiwas sa depensa, kundi, diretsong pag-atake sa depensa. Talagang eksperto si Emperador Wu. Tinawag ni Lin Chen si Emperador Wu ng Han. Talagang malaking tulong ito sa Daxia. Panatilihin ang momentum na ito. Tiyak na mananalo ang Daxia. Ginoong Johnson. Ang inyong koponan. Hindi naman ganoon kalakas ang bragging. Lene, Bodong. Ako ang pinakamalakas na manlalaro ng Sun Never Sets. Si Emperor Alder. Hindi pa nga nakakapag-shoot.
Nakakagulat na nakapuntos siya ng isang bola. Kayo sa Daxia. Talagang mas malakas kayo kaysa sa inaasahan ko. Karapat-dapat na akong makialam. Mga Ginoo, lahat kayo ay makinig sa utos ni Ginoong Alder. Mahal na hari, tanggapin mo ang bola. Huwag hayaan si Liu Chen na makuha ang bola. Pasa. Hindi ganun kadali. Aaminin ko, sina Liu Che at Hu Kubing ay mga nangungunang manlalaro. Yung guy na si Liu Bang, hindi rin nagkukulang sa kakayahan. Pero, ang kabuuan ng inyong lakas, sobrang pangit talaga. Lene, itong mga manlalaro ay parang robot na sumusunod sa utos ni Liu Bang. Hindi marunong mag-adjust. Walang anumang pagsasanay na nangyari. Ang aking walang hanggan na lakas, ay ang lakas ng buong koponan. Alder. Bumagsak ang dakilang siya. Ang araw na hindi lumulubog ay tiyak na mananalo. Nice. Matagal ko nang sinabi. Kapag kumilos ang dakilang Emperador Alder, anong dakilang siya? Lahat sila ay mga cute na maliit. Walang dapat ikatakot. Hindi maganda. Noong una, hindi matibay ang kabuang lakas ng Sakura. Sapat na ang pamumuno ni Gaozu. Ngunit ang kabuang lakas ng Sun Never Sets ay talagang hindi maihahambing sa Sakura. Kahit gaano pa kalakas ang kakayahan ni Emperador Gaozu, hindi niya mayaangat ang lakas ng mga manlalaro ng direkta. Maliban sa ibang mga manlalaro, tanging sina Lin Chen at ang Emperor Gaozu lamang ang maipagmamalaki ng Daxia. Ngunit kakababa lang nila. Wala talagang oras para makapag-ensayo kasama ang buong koponan. Nakakainis. Kung makakapaglaro pa sila ng ilang laban, hindi imposibleng matalo ang imperyo ng walang takip na araw. Sino ang nagsabing walang pagsasanay ang mga manlalaro ng Daxia? Ang dakilang Emperador Liu Bang ng Han. Ang Emperador Liu Chen ng Han. Sila ay talagang mga bituin ng aming dakilang Xia at dakilang Han. Dalawang nagniningning na emperador na nagtatag ng dakilang Han, na nagpasigla sa kapangyarihan ng dakilang Han. Sa kanilang mga ugat, ay may isang kaluluwa ng dakilang Han. Naging tanyag si General Hao noong kabataan niya, at nakilala ng Emperador Wu, na nagturo ng estratehiya sa digmaan, noong sinalakay ng Emperador Wu ang Xiongnu. Si General Hao ang namuno sa mga sundalo, nagkaisa ang hari at mga ministro, at nakaranas ng maraming laban sa buhay, na nagpatibay ng kanilang ugnayan, wala nang makakapantay. Sige na. Ang aking pinakamagandang ina ko. Ipakita mo sa mga ito, ang tunay na lakas ng dakilang Han. Mahal na hari, ang makasama kayong muli sa laban, ay karangalan ko, pangarap sa buhay, biyaya ng amang tagapagtatag, kasama ang kaaway. Wala nang kulang. Lin Chen, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag mong isipin na basta-basta lang ang mga sinasabi mo, ay makakapagbago sa katotohanan ng kahinaan ng Daxia. Kailangan lang silang pigilan. Hindi na magiging nakakatakot ang Daxia. Gustong pigilan ako. Hindi ganun kadali. Impossible. Walang butas ang aming pagsasala. Paano sila nakatakas? What? Sila. Parang nagbabahagi ng isang katawan sa kanilang pagkakaintindihan. Impossible. Ang pasa ng dalawang ito ay tila talagang ginawa para sa isa't isa. Kung may ganitong leader, bakit ako mag-aalala na hindi mawawasak ang Xiongnu? Kung may ganitong general, walang dahilan para hindi umunlad ang dakilang negosyo. Mahal na emperador, ang labanan sa hilagang disyerto noon. Talagang masaya. Itong larangan ay mas magaan kumpara sa digmaan. Walang sinumang manlalaro ang makakapigil sa pagsasanib ng emperor at ng kampiyon.
Dalawang pangkat ng Han. Di mapigilan. Pang-football ng Daxia. Nililinis ang Greenfield. Ang galing. May Haring Hanwu at ang General ng kampiyon. Panalo na ang Daxia. Nakatanggap tayo ng goal. May goal na naman tayo. Daxia ay tiyak na mananalo. Kahit ang walang talong na araw na walang katunggali ay natalo na sa kamay ng Daxia. Sino pa ang makakatalo sa amin? Ang pakikipagtulungan ni Haring Wu at ng Champion Marquis ay sobrang nakakatakot. Para silang nasa estado ng pag-isa at pag-isip. Sa buong court. Kahit pa ang buong koponan ng araw na walang katunggali ay nagtutulungan. Hindi nila mapipigilan ang kanilang pag-atake. Nagsimula pa lang. Ang score ay 3-1. Mahal na hari, talagang magandang tira. Ang score ay 4-1. 大夏对战岳不落，最终比分5-1，大夏获胜，得5成契约。 Nanalo na. Talagang nanalo tayo. Walang talo sa mga nakaraang araw. Ganitong mga nangungunang koponan ay natalo sa ating mga kamay. Ang kapalaran na nawala sa Daxia ay bumalik na lahat. Lin Chen, mahal na Emperador Gaozu, kampiyon ng mga prinsipe, mahal na Emperador Hanwu. Salamat sa inyong pagsisikap. Hindi ko kailanman malilimutan ang karangalan na inyong dinala. Aking pera. Aking 1 milyon. Lakas ng Daxia. Talagang nakakatakot. Oh and my God. Kahit si Emperor Alder. Hindi mapipigilan ang grupong ito ng mga tao mula sa Daxia. Ang iyong koponan na walang paglubog ng araw. Wala rin namang pagkakaiba sa aming Sakura. Ito ay isang kahihiyan. Kailangan kong linisin ang kahihiyan. Ang aking bansa na walang paglubog ng araw. Kailangan ng palitan ng mga manlalaro. Muling haharapin ang Daxia. Sobrang cute. Ako mismo ang tatawag. Bato sa loob ng banal na espada, itatakda ang mundo. Ang mga bayani sa bilog na mesa ay nagtipon para sa katarungan. Ang mga kabalyero ay naglalakbay upang ipatupad ang kapayapaan. Ang kanilang mga pangalan ay mananatili sa mga bituin magpakailanman. Mangyaring pumasok. Hari ng mga kabalyero, Arthur. Ang araw na hindi lumulubog ay nagpalit ng manlalaro. Si Arthur ay pinalitan si John. Anong dahilan kaya kailangan kong makialam? Hindi makapaniwala. Si Ginoong Arthur. Ang pinakamakapangyarihang bayani sa alamat ng araw na hindi lumulubog. Siya ay isang level na manlalaro. Ako ang nag-iisang level na manlalaro. Manggagawa ng Daxia. Sa pagkakataong ito, ipinagpusta ko ang lahat ng aking kapalaran sa iyo. Ikaw, nangangahas ka bang tumaya? Ito. Ipinagpusta ang lahat ng kapalaran. Kung mananalo tayo, maaari nating agawin lahat ng kapalaran ng araw na hindi lumulubog. Pero kung matatalo tayo, tapos na ang Daxia. Lahat ng kapalarang napanalunan dati ay mawawala na. Walang masama kung maglalaro pa tayo ulit. Pero ngayon, lumabas na si Arthur, ang S-class na manlalaro. Kung mabibigo tayo, ang Daxia ay tiyak na malulubog sa kawalang pag-asa. Daxia, mahal kong baby. Hahaha. Pusta, bakit hindi tumaya? Kaya ko ang lahat ng kapalaran ko sa'yo. Napakadaling paraan ng pang-udyo. Nahulog na agad sa bitad. Nandyan si Ginoong Arthur. Sigurado tayong mananalo. Isang taya na may kinalaman sa kaligtasan ng Daxia. At ganito na lang ito tinaya. Pero, nagpalit na kayo ng mga manlalaro sa sunod-sunod na paglalaro. Ako, Daxia. Magpapalit din ako. Magpapalit. Sana may pagkakataon pa si Lin Chen na tawagin muli. Isang malaking bayani na lalaki. Sa paglalaro ng Kyuju, galing na galing sa teknika. Chen Qiao ay nagtakda. Nagtakda ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kultura at digmaan, nagdala ng kapayapaan sa mundo. Pinagsama ang mga bundok at ilog. Pinarangalan sa lahat ng panahon. Emperador. Hindi ba't isa na namang dakilang emperador ng Han? Ang kasaysayan ng ating Daxia ay kumikislap. Higit pa sa isang datuang isang araw. Ipapakilala si Song Taizu. Zhao Kuangin. Ang Daxia ay nagpapalit ng mga manlalaro. Zhao Kuangin ay pinalitan si Liu. Si Lin Chen ay sobrang kumpiyansa. Ngunit hindi niya na ipatawag ang mga bayani ng datu. Mahal na Hari Gao. Kampiyon Hao. Kagalang-galang na Emperador Hanwu. Lahat ay mga bayani mula sa dakilang Han. Ang dinastyang Han ay tiyak na ang pinakamalakas na dinastya ng Daxia. Ngunit itong Song, wala akong kaalaman tungkol dito. Mukhang malakas naman ang pangangatawan. Tila isa siyang level na manlalaro. Ngunit nakatagpo pa ng na-level na si Arthur. Walang anuman.
Si Emperador Wu at ang Champion Hao ay sabay na umatake. Napaka-espesyal at makabago. Maaaring hindi kayang talunin ni Arthur. Ang masamang atake ng Sun never sets na si Arce. Red card, lumabas. Permanenteng suspension. Daxia Hukubing. Sobrang pag-iingat sa depensa. Nagdulot ng kapansanan. Nakatanggap ng pulang card. Hindi ko rin inasahan na ganito siya katibay. Walang hiya. Sobrang kawalang paggalang. Wala kayong tunay na espiritu ng football. Walang hiya. Diwa ng football. Nakakatawa. Maaari bang ikumpara ang bagay na yon sa kapalaran? Walang hiya. Pulang card kapalit ng pulang card. Napilitang umalis ang kampiyon. Wala na ang kampiyon para makipag-ugnayan kay Emperador Han Wu. Ang aming kakayahang makipaglaban. Mukhang mababawasan ng malaki. Huwag niyong isipin na mapipigilan si Ginoong Arthur. Kailangan na. Kahit na ibuhos ang lahat. Hindi ba kayang makahabol sa kanya? Ang Daxia ay talagang napakahina. Arthur. Sinasabing siya ang nagtatag ng Knights of the Round Table na nagpatigil sa sinaunang kaharian na walang katapusang araw. Hindi lang sa utos ang galing, kundi sa personal na lakas na walang katulad. Kaya siguro, hindi mapigilan si General Panfeng na 3 tao, kahit pa magkasama-sama. Wala na si Hukubing. Nahadlangan na naman si Liu Che. Sino pa sa Daxia ang makakahadlang kay Ginoong Arthur? Lene. Mga hangal na tao sa Daxia. Talagang naglakas loob na ipagpalit ang lahat ng kapalaran. Kayo. Pumunta na lang kayo sa impyerno at magsisi. Nakakainis. Kung hindi dahil sa Champion Hao, na pinatalsik nila gamit ang mababang paraan, hindi sana sila ganito kaambisyoso. Kung makakahanap tayo ng mas maraming nawalang kasaysayan, hindi sana lahat ay napasa kay Champion Hao at sa kanila. Ito ang pagsusugal ng buong kapalaran. Kung matatalo tayo, wala na tayo. Ang cute mo talaga. Hayaan mong ako na ang magwakas sa Daxia. Naghihintay ako ng suporta. Ano ang hinihintay mo? Lene, walang iba kundi. Ang solusyon ay ang mga taong sumasalungat sa tadhana ay magiging mga bangkay sa aking landas ng pananakop. Ginoong Arthur ay ang hari ng aking walang paglubog na tadhana. Hinugot niya ang espada mula sa bato at nakamit ang pagkilala ng Diyos. Ang tao na sumasalungat sa Diyos ay tiyak na mapapako sa taba ng buong buo. Ang aking tabak sa bato. Ang hangal na tao mula sa mababang bansa ay naglakas loob na harapin ito ng harapan. Maaaring mabali pa ang iyong mga buto sa paa dahil dito. Hindi posibleng. Hindi ito possible. Siya, tinanggal niya ang lahat ng lakas ko sa pamamagitan ng teknik. Nawala ito. Ginoong Arthur. Ngunit siya ang hari na kinikilala ng Diyos. Ano bang katayuan nitong si Zhao Kuangin? Maaari bang siya ay higit pa sa Diyos? Isipin mo ang kaguluhan ng 5 dinastya at 10 dinastya ng Daxia. Mga buto na nagtatakip sa anino. Pulang lupa sa libu-libong milya. Ang mga tao ng Daxia ay nakikipaglaban sa impyerno. Sa loob ng maraming taon. Mayroon bang Diyos na nagpakita? Si Song Taizu. Si Zhao Kuangin. Ang rebelyon sa Chenqiao ay nagbigay ng pagkakaisa sa magulong panahon. Dinala ang Daxia mula sa impyerno patungo sa masaganang panahon. Ang mga tao ng Daxia ay hindi kailanman naniniwala sa anumang Diyos. Kami ay naniniwala lamang na ang tao ay kayang talunin ang langit. Tama. Anong kalokohan ng Diyos? Hindi kami naniniwala. Kamahalan Taizu. Laban. Hindi kailangan ng Daxia ang Diyos. May sarili kaming mga bayani. Gagawin ko. Magdadala ako ng tagumpay para sa Daxia. Buti naman. Malayo pa ito sa goal. May buong kalahating bahagi ng larangan pa bago makarating sa goal. Siya, balak niyang mag-shoot mula sa gitna ng larangan. Tiyak na peking galaw lang yan. Lubhang mayabang ang kalaban. Iiwan natin ang mabibigat na baluti. Susugod tayo ng napakabilis para makalusot. Pwedeng masira ang ikatlong digmaan. Laban sa labanan sa Gaoping. Malapit nang masira ang bansa ng Later Zhou. Si Zhao Kuangin ay kumaway. Inalis ang mabigat na baluti. Pinangunahan ang maliit na pangkat ng kabalyero na sumugod. Gamit ang isang dragon shape na tungkod. Nakasalubong ng isang madugong daan. Iwanan ang lahat ng depensa.
Pagsamahin ang atake sa isang punto. Tulad ng pag-ikot ng dragon na tungkod. Ihampas ang kanang binti. Ito ang binti ng dragon. Impossible. Talaga bang may lakas ng loob siyang sumubok mula sa gitna? Kahit ako, hindi makakagawa ng goal mula sa ganitong kalayuan. Ang lakas niya, nakakatakot talaga. Kahit tumama sa bola, hindi talaga mahahawakan. Midfielder ng Daxia. Naka-score. Score. 1-0. Bato. What? Kaya rin palang makapuntos ito. Magandang tira. Hari ng hinaharap. Hindi mo ako pinahiya, dakilang siya. Isang sipa ng dragon, sinira ang mundo. Song Zhu, ang kahangahangang kapangyarihan. Pinatahimik niya ang damuhan. Haring Taizu, ang astig niya. Naka-score mula sa gitna. Parang siya ang hari ng football. Sipa ng umiikot na dragon. Baka ang sinasabing Daxia na kung fu ay totoo. Lahat ay totoo nga. Ano bang Arthur? Sa harap ng dakilang emperador. Hindi naman ito gaanong mahalaga. Hindi natutulog ang araw. Harapin ninyo ang inyong bangungot. Muling nakapuntos ang Daxia. Score. 1-0. Daxia yes, hindi lumulubog ang araw. Score. 9-0. Daxia laban sa hindi lumulubog ang araw. Panghuling score. 10-0. Nanalo ang Daxia. Nakuha ang lahat ng kapalaran. Naibalik na ang lakas ng lahat ng mga manlalaro. Daxia. Hindi na ito ang mahihinang kuko ng madaling apihin. Mayroon kaming Lin Chen. Mayroon kaming Gaozu. Mayroon kaming Woody. Taizu ang tatlong kanyang kamahalan. At mayroon ding Marquis na kampiyon. Ito ang tunay na lakas ng Daxia. Nanalo tayo sa pustahan. Talagang nanalo tayo. Lahat ng kapalaran ay bumalik na. 10-0. Kasing lakas ng araw na hindi lumulubog. Ito na siguro ang unang pagkakataon na ganito kalupit na pagkatalo. Mga ninuno ng Daxia. Nakita niyo ba? Sumagana na ang kapalaran ng dakilang siya. Nagawa nga natin ito. Lin Chen. Buti na lang at nandyan si Lin Chen. Napakalakas ng mga bayani ng dakilang siya. Ang nawalang kasaysayan natin. Tiyak na maningning ng walang kapantay. Kahit na walang natirang araw, natalo na. Sino pa ang may lakas ng loob na muling labagin ang aming dakilang siya? Hindi. L.A. Muli akong nabigo sa all-in. Pati si Ginoong Arthur natalo. Dakilang siya. Sobrang nakakatakot. Hindi ito totoo. Aking araw ay hindi lumulubog. Hindi ba't ito ay walang kapantay? Tapos na. Nawala na ang aking kapalaran. Lahat ay nawala. Hindi. Ang dami nating kapalaran. Bakit naging 0? Ito ang Daxia. Natalo pala tayo sa Daxia. Ginoong Lucas. Ipinadala ko na ang Sakura at ang The Sun Never Sets. Ngayon dapat sa inyo na ang goal ang hahamon sa Daxia, di ba? Kahit pati ang The Sun Never Sets natalo. Kahit na umakyat ako sa galo. Ito ay para lamang ipadala ang kapalaran sa dakilang siya. Walang humamon. Natapos na ang paligsahan ng kapalaran. Salamat sa iyo, Lin Chen. Ikaw ang pinakamalaking bayani ng dakilang siya. Pangulo, pangalagaan ng Daxia. Ito ang aking responsibilidad. Ginoong Lin Chen. Dati, nagduda ako sa iyo. Kami, halos nagdulot ng kapahamakan sa buong Daxia. Nawala ang kasaysayan ng Daxia. Pakiusap. Huwag mag-atubiling magturo. Huwag mag-alala. Tiyak na ibabalik ko ang mga nawalang kasaysayan ng Daxia. Lahat ay ibabalik. Mga Ginoo, tayo ba ay mananatiling nakatingin habang ang Daxia ay umuunlad? Nawalan na ng lakas ang araw. Sino pa ang makatalo sa Daxia? Mas mabuti. Bawat isa sa atin ay magbigay ng pinakamalakas na manlalaro. Para bumuo ng isang alyansa ng koponan. At lumikha ng pinakamalakas na koponan sa mundo. Ang Daxia ay hindi dapat ikabahala. Ayos. Sasali ang aking bansa. Hindi natin dapat hayaang maging sobrang mayabang ang Daxia. Magaling. Sumasali ang bansang Iting. Sumasali ang bansang Ba. Sumasali ang bansang Shenluo.
Lin Chen, tiyak na magwawagi ang Daxia. Kahit sino pa ang maghamon, walang sinuman ang makakalaban sa kasalukuyang Daxia. Daxia, kami ang alyansa ng 10 bansa, ay humahamon sa inyo. Alyansa ng 10 bansa. Bawat bansa ay magbibigay ng isang na level na manlalaro. Kayo, Daxia, paano ninyo ito mapipigilan? Ipapusta natin ang kapalaran ng buong bansa laban sa Daxia. Iba-iba ang lakas ng mga pambansang koponang ito. Sa kabuuan, hindi pa kasing lakas ang mga ito kumpara sa koponang hindi lumulubog ang araw. Ngunit kapag nagkaisa sila, ito isang nakakatakot na level na lakas ng buong koponan. Kahit ang kasalukuyang Daxia, may 4 lang silang na level kasama si kanyang kamahalan Gaozu. Hindi pa abot ang bilang nila sa kalahati ng puwersa ng alyansa. Hindi natatakot ang dakilang siya sa hamon ng kahit anong koponan. Ngunit ang mga walang hiya na ito ay nagkaisang kumalibot at sumalakay. Walang hadlang. Ilan man ang dumating, kukunin namin silang lahat. Tama nga. Dakilang siya. Walang bayani na umatras. Hindi ba? Kailangan talagang ipaglaban ng mahal na Emperador Gaozu. Huwag matakot. Mayroon pa tayong Lin Chen. Siguradong may paraan siya. Lin Chen. Ang dakilang siya ay nasa rurok ng kapalaran. Ngayon, maaari na akong tumawag ng 2 manlalaro ng sabay. Lema, Guanju at Guandu. Nanguna sa labanan, nagtagumpay sa Kunwu. May hawak na estratehiya, matatag na pinamunuan ang mga bayani. Ang hangin ng makapangyarihang pinuno ay nagtakda ng plano para sa Wei. Mangyaring pumasok. Emperor Wei Wu. Cao Cao. Nagpalit ng manlalaro ang Daxia. Pinalitan ni Cao Cao si Liu Shan. Emperor Wei Wu. Kagalang-galang na Emperador Wei. Muling tinawag ni Lin Chen ang isang antas ng Emperador Wu. Hindi sapat. Hindi pa sapat ang mga upuan. Ang bayani ng Julu ay nagpakitang gilas, sumisipa sa harap ng hanay. Kayang buhatin ang bundok, dala ang tapang, nilulupig ang yuyan. May hawak na espada nag-isang humaharang sa puwersa ng libu-libong hukbo. Ang kagitingan ng Kanlurang Chu ay mamamayani magpakailanman. Inaanyayahan. Ang haring hegemon ng Kanlurang Chu. Siksayang Yu. Ang Daxia. Muling nagpapalit ng manlalaro. Pinalitan ni Xiang Yu si Li Jinglong. Ang taas ng katawan. Tiyak na ito ay isang na-level na manlalaro. Mahal na Emperador Wei Wu. Ang haring bawang ng Xichu. Muli nagdala si Lin Chen para sa Daxia. Ng mga bagong na-level na manlalaro. Ano naman kung may 2 dagdag na na-level? Buong alyansa namin ay puro na-level. Sa dami. Patuloy namin kayo dudurugin. Nagsimula na ang laban. Numero 3. Gailan? Kung kaya kong maging mas malakas. Ang depensa ng Daxia. Hindi sana ito nabasag. Ay, hindi. 6 lang ang S-class na manlalaro ng Daxia. Samantalang sila naman ay may eksaktong 10 S-class na manlalaro. Sobrang laki ng agwat sa kabuang lakas nila. Kung hindi dahil sa mga walang hiya, na bumuo ng alyansa. Matagal nang naresolba na sila ng Daxia. General Zhao Ku, hindi sana nasugatan. Hahaha. Emperor Chaman. Magandang tira. Nakikita ko, hindi naman maganda ang koponan ng Daxia. Mahal na Daxia. Umaasa pang makipagsabayan. Sa koponang lahat ay na-level. Bola ng isang baliw. Gusto mo akong pigilan? Hindi sapat ang nakakatakot na itsura lang. Anumang hindi matitinag na kuta ng depensa. Sa harap ng aking pagsalakay, ay nagwawakas lamang sa pagkasakop. Noong araw, ang kuta ng Avar, itinanghal na pinakamalakas na depensa sa buong lupain. Sumalakay si Emperador Chaman na parang isang hari at winasak ang mga hanay. Pumasok sa kuta, pinuksa ang buong hukbo ng kaaway. Hayaan ang teritoryo ng Imperyong Chaman na umabot sa pinakamataas na rurok. Ang kanyang pagsalakay bilang hari ay makakalampas sa anumang depensa. Walang makakapigil sa harap ko na maglaro ng pagsalakay. Ay! Nagbibiro ka ba? Hindi kailanman nagkamali si Emperador Chaman sa kanyang pag-atake. Ngunit nahadlangan siya ng taong ito, si Xiang Yu. Isang sipa lang ang ginawa niya. Sino ba talaga si Xiang Yu? Bakit napakalakas ng kanyang kapangyarihan? Kaya niyang itaboy si Emperador Chaman. Nakasulat sa Shiji, ang kapangyarihan ng hari ay kayang magdala ng bigat. Isang higanting ding na hindi mayangat ng 4 na malalakas na lalaki. Madali niya itong mayangat na parang laruan. Tulad niya ng kasabihan, lakas na kayang ilipat ang mga bundok, siglang sumasakop sa buong mundo. Kung pag-uusapan ng personal na tapang, ang hari ay maaaring maging unang tao ng Daxia. Ang pinakamatatapang na tao sa dakilang siya.
Si Lin Chenjing ay makakapag-imbita ng mga ganitong tao na makapasok sa laban. Mayroong bawang. Ang depensa ng Daxia ay hindi matitinan. Sa ganitong kapangyarihan, kumpara sa depensa, tiyak na mas mahusay ang bawang sa pag-atake. Bawang. Laban. Ipakita natin sa mga walang hiyang iyan ang tunay na lakas ng Daxia. Napakatumpak na pagtataya kung saan tatama ang bola. Hindi lang taglay ni Bawang ang supernatural na lakas. Napakatumpak din ang kontrol niya. Pareho silang na klaseng manlalaro. May pagkakaiba rin sa lakas nila. Nandyan si Xiang Yu. Hindi natin kailangang mag-alala. Dali, ipasa mo sa akin. Xiang Yu, anong ginagawa mo? Hindi talaga mahahawakan ni Pan Feng ang malakas mong pasa. Hindi ba sinabihan kita na ipasa mo sa akin? Hindi ka karapat-dapat na utusan ako. Ito. Hindi ba't may hidwaan ang dakilang hari at ang Emperador Gaozu? May lumang alitan. Noong panahon ng labanan ng Chu at Han, kinuha mo ang mundo mula sa akin. Hindi ko pa naayos ang utang na to sa'yo. Kung hindi dahil sa mga kaaway ng Daxia ngayon. Ako ang unang tumaga sa'yo. Ito. Kunin ang mundo. Hindi lang ito tungkol sa lumang galit. Talagang malalim na put ito. Lene. Kahit na ikaw ay kapitan ng Daxia, hindi ibig sabihin na may karapatan kang utusan ako. Walang dahilan para magalit. Ganyan ka pa rin. Bilisan. Magandang pagkakataon. Ipasok ang bola kay Han Wudi. Bakit ako makikinig sa'yo? May sarili akong estilo. Tulungan ang Daxia na manalo. Haha. Ang pinakamahalaga sa isang koponan ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga manlalaro. Ano kung nakatawag ng S-class? Walang pagtutulungan. Iyon ay isang magulong pulutong. Nakakatawa, tinawag ng Daxia si Xiang Yu. Parin siyang mayabang. Ngunit sa halip ay nagdulot ng kaguluhan sa buong koponan. Pumasok na si Ginoong William sa likod ng depensa. Matagal ko nang tinaya ito. Kailangan kong manalo sa pagkakataong ito. Naku, hindi maganda ito. Si William ang pinakamalakas na striker ng Windmill Country. Pinakamalakas na forward. Walang depensa sa likod ng Daxia. Sa pamamagitan lamang ni Emperador Wei Wu. Isang tagapagtanggol. Hindi talaga kayang ipagtanggol. Nakakainis. Kung sana ay makipagtulungan si Haring Bawang at si Haring Gaozu. Hindi kailanman makakapasok si William sa depensa ng Huaxia. At hindi rin nila maipagmalaki ang kanilang sarili ng ganito. Isang cute na hindi man lang i-level na manlalaro. Akala mo, kaya mo rin akong pigilan. Ako si Pan Feng, hindi ako gaanong magaling. Wala akong lakas na tulad ni Bawang. Pero isa rin akong bahagi ng Daxia. Lalaban ako hanggang sa huling sandali. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ano ang lakas ng isang na-level na manlalaro? Ito ang natatanging kakayahan ni Ginoong William. Lakas ng kalayaan. Noong panahong iyon, pinalibutan ng hukbo ng kanluran. Si Ginoong William, sa ngalan ng kalayaan, ay sinira ang mga dam, at nilubog ang lupain. Isang hakbang na nagwasak sa mga elite ng kaaway. Sa wakas, ang aming bansa ng gulong ng hangin ay nakamit ang tunay na kalayaan. Ang tinatawag na lakas ng kalayaan ay ang paggamit ng teknik para bigyan ng bola ng magulong umiikot na puwersa upang hindi mahulaan ang landas nito. Kung aasa lang kayo sa mata para tantiyahin ang landas, hindi ninyo mahuhuli ang bola. Kayo'y maghintay na lang sa pagdiriwang kapag naka-score. Hindi maganda. Kahit na nagbigay ng lahat ng makakaya si General Pan Feng, ay kulang pa rin, ng kaunti. Kung papayagan silang makapuntos, ang ating dinastyang Xia ay magiging isang pangarap na lamang. Sa huli ng Han, naglalaban-laban ang mga prinsipe. Malakas ang kapangyarihan ni Yuan Shao. Nilayon ng malaking hukbo na tuluyang lipulin ang hukbo ni Cao. Iniiwasan ni Cao Cao ang labanan at mahigpit na nagdepensa. Sa kabila ng pagiging ilang ulit na mas mababa sa bilang ng mga tropa, matibay na nagtanggol ng ilang buwan, hanggang sinunog ang Wu Chao. Natuluyang napagapi ang kaaway. Mula noon, naging pinakamalakas na Panginoong digma sa pagtatapos ng dinastyang Han si Cao Cao. Tulad ng kasabihan, isang dalubhasang ministro sa mapayapang panahon, isang tusong bayani sa panahon ng kaguluhan, karapat-dapat sa pangalang Emperador Wei Wu. Hindi possible. Siya, nahuli niya. Ito.
Tinatawag na hindi mahuhulaan ang landas. Kapangyarihan ng kalayaan. Nakahuli pa nga. Kagalang-galang na Wei Wu. Emperor Wei Wu Cao Cao. Kanina, ang atensyon ay naakit ng general. Halos nakalimutan na si kagalang-galang na Wei Wu. Isa rin siyang pinakamataas na manlalaro na tinawag ni Lin Chen, ang ating Daxia. Sa wakas ay mayroon na tayong sariling pinakamataas na goalkeeper. Napakabuti. Nariyan si Haring Wei Wu. Ligtas na ang goal ng Daxia. Si William ay ang pinakamataas na striker ng aking Windmill Country. Pinakamahusay siya. Si Cao Cao na ito. Kaya niyang hadlangan kahit ang kanyang natatanging dalaw. Ano ng katatakutan? Basta't hindi nagkakasundo si Xiang Yu at Liu Bang. Mayroon pa tayong napakaraming pagkakataon para makapuntos. Hindi ako naniniwala na kayang hadlangan ni Cao Cao ito sa bawat pagkakataon. Bagamat matatag ang hari, ngunit hindi siya magkasundo kay Haring Gaozu. Hiwalay siya sa pamumuno. Mahihirapan siyang ipakita ang tunay na lakas. Unang kalahati. 5 minuto na lang ang natitira. Kung mas marami ang mga dokumentong pangkasaysayan ng Daxia, maaari itong maging sanggunian para kay Lin Chen. Naghahanap ng mas angkop na tao. Alam ni Lin Chen ang tungkol sa lakas ng bawang. Ito na ang hangganan. Paano niya malalaman na may alitan siya sa kagalang-galang na Emperador Gao? Lahat ng pressure. Halos nakasalalay sa isang tao lamang, si Emperador Wei Wu. Matagal na panahon ng mataas na konsentrasyon. Ito ay talagang labis na pag-ubos sa katawan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hindi na kayang suportahan ng Daxia ang sitwasyon. Alam ko ang nakaraan ng 2 tao. Ngunit patuloy pa rin na tinatawag ang hari ng digmaan. Dahil naniniwala akong ikaw ay tunay na bayani. Hindi ka tatalikod sa kabutihan dahil sa nakaraan. Sa kaguluhan ng huli ng Qin, ang mga tao ay nawawasak at nawawalan ng pamilya. 2 tao ang nag-alsa upang mapanatili ang kaayusan sa magulong panahon. Lahat ay para sa mga mamamayan ng mundo. Upang maibalik ang kasaganaan ng Daxia. Ngayon, narito ang mga puwersa ng alyansa. Kung matatalo ang Daxia, mangyayari ang pagkasira ng kapalaran ng mga mamamayan ng Daxia. Nawasak ang bansa at ang pamilya. Ngayon, may problema ang Daxia. Ngunit dahil sa mga personal na alitan, talagang, nahihiya ako sa pangalang ito ng aking ninuno. Ako'y nalilito. Nalilito nga. Mga personal na hidwaan. Hindi maihahambing sa mga dakilang tungkulin ng pamilya at bansa. Sige na. Susunod ako sa utos mo, Liu Bang. Tungkol sa mga lumang utang na yon. Hintayin mo na matapos ang tagumpay ng Daxia. Dahan-dahan tayong mag-usap tungkol dito. Siguradong mananalo ang Daxia. Nanghihina si Cao Cao. Basta't hindi siya makayanan. Madali na makakapuntos ang koalisyon. Siguradong ibibigay niya kay Liu Che. Bantayan mo siya. Impossible. Siya. Talagang ibinigay ang pasa kay Xiang Yu. Hindi ibibigay ni Xiang Yu ang pasa. Sama-sama tayong humarang sa kanya. Ano? Talaga bang nagpasa siya? Agad, bantayan si Lin Chen. Hindi ipapasa ni Xiang Yu kay Liu Bang. Impossible. Si Xiang Yu at Liu Bang ay talagang nagsimulang magtulungan. Hindi ba't may matinding alitan sila? Bakit sila'y nakikipagtulungan pa rin? Dapat na alitan. Hindi ka pani-paniwala. Ang isang hari ay tila sumusunod sa utos ng ating dakilang emperador sa paglalaro ng bola. Ito ang tunay na katangian ng isang bayani ng dakilang Xia. Matinding alitan. Hindi ito maihahambing sa mga pagsubok ng dakilang Xia. Ang hari ay talagang isang nangungunang manlalaro. At kasama pa ang nangungunang mga taktika ni kanyang kamahalan Gaozu. Sino pa ba ang makakahadlang dito sa damuhan? Ayos. Dahil dito, biglang bumaba ang presyon sa goalkeeper. Hindi na kailangang magpakapagod pa si kanyang kamahalan Wei Wu. Ako ang unang tagapagtanggol ng kaharian ng Shenluo. Hindi mo malalampasan ang depensa ko. Sino ang nagsabi na kailangan kong mag-shoot? Bawang. Tanggapin ang bola. May natitirang 5 minuto sa unang kalahati. Hindi ganun kadali. Gusto mong makapasok sa aking goal. Kailangan lang mapanatili ang bola. Matatapos na ang unang kalahati. Mayroon tayong pinakamagaling na goalkeeper sa Daxia. Mayroon din kami sa kanlurang bansa. 3 depensa, hindi bumagsak.
Umalis ang kaaway. Noong panahon ng digmaan sa paligid ng lungsod, nakatayo si Ginoong Petala sa loob ng lungsod. Sa 1,500 tao, pinanatili ang depensa laban sa 5,000 kaaway. Sa kabila ng 3 beses na kalamangan ng kaaway, ihintay hanggang umatras ang kalaban. Walang anumang pag-asa ang Daxia na makapuntos. Sabi mo, mas mababa ang ating puwersa. Ang labanan sa Pencheng, pinamunuan ng bawang ang 30,000 mabigat na kabalyero. Sumalubong sa 560,000 na pinagsanib na hukbo ng mga pinuno. Sa kabila ng halos 18 beses na pagkakaiba sa puwersa, ako ang haring hegemon ng Chu. Sino ang makakapatay sa akin? Ang haring bawang ay nakapag-atake sa kaaway at nakapagtagumpay sa loob ng kalahating araw. Malaking tagumpay. Mula noon, ang kapangyarihan ng haring bawang ng kanlurang Chu ay umugong sa buong mundo. Impossible. 3,000 laban sa 56,000. 18 beses na pagkakaiba ng lakas ng sundalo. Siya, kaya niyang manalo sa loob ng kalahating araw. Nagbubulaan. Siguradong nagbubulaan lang. Haha. Nahuli na. Alam ko talagang hindi magkakamali si Ginoong Petra. 怎么会是我？ Hindi tama. Sadyang tumira si Xiang Yu ng tuwid. 大夏进一城，比分1-0。 Natapos ang unang kalahati. Nangunguna ang Daxia ng isa sa wala. Pumasok sa halftime. Hari-hari. Walang kapantay na kapangyarihan. Walang makakatulad. Talagang isang hari. Hindi na kailangang tumutok sa puwang. Kahit nasa harapang tira. Hindi nila ito kayang pigilin. Hari. Hari. Hindi nagkamali si Lin Chen sa pagpili. Siguradong mananalo ang Daxia. Nagtutulungan ang Panginoon at ang Emperador Gaozu. Kasama ang iba pang mga nangungunang manlalaro ng Daxia. Kahit na buong grupo, na may antas niya. Kailangan nilang umatras. Haha. Itong mga taong ito ay nagsugal ng lahat ng kanilang kapalaran. Ngayon, sila na ang bumato sa kanilang sariling mga paa. Ang laban na ito, ang magtatakda. Kung magiging numero 1 sa mundo ang kupo ng Daxia natin. Ikalawang kalahati. Basta't maglaro ng maayos sina Bawang at ang iba. Daxia, tiyak na mananalo. Huwag. Kung matalo tayo, lahat ng ating kapalaran ay mapupunta sa Daxia. Ngunit nagpadala na tayo ng pinakamalakas na manlalaro. Sino pa? Ang makakalaban kay Xiang Yu. 有。 Siyempre mayroon. Ayaw ko sanang hilingin ang tulong ng taong ito. Imperyong Daxia. Ang matalo sa kanyang mga kamay ay karangalan niyo habang buhay. Ang kabalyeryang bakal ay naglalakbay, yumanig sa 4 na sulok. Sa kanyang dakilang talino at estratehiya, nasasakupan ang 8 dako. Mananatili ang dangal ng kanyang imperyo magpakailanman. Mga bayani ng sanglibutan ay itinatala sa mga aklat ng kasaysayan. Pakitawag. Unang emperador ng Gaul. Emperador Napoleon. Palitan ng manlalaro sa kabilang panig. Napoleon. Papalitan si Chaman. Daxia. Ganitong mahihinang koponan. Kayo pa talagang may mukha para tawagin akong lumabas. Ginoong Nalon, ang Daxia ngayon ay hindi na katulad ng dati. Wala kaming magawa, kundi humiling sa inyo na kumilos. Ngunit, ngayon na nandito na kayo, kaya ang Daxia ay kailangang lumuhod at magmakaawa. Ito ang sinasabing, na si dakilang emperador Nalon na sumalanta sa Europa. Ginoong Lucas, ikaw talaga mahusay magtago. Kapag nandyan si dakilang emperador Nalon, tiyak na matatalo ang Daxia. Ito. Si Napoleon na sumalakay sa buong Europa. Ayon sa alamat, siya ang pinakamakapangyarihang emperador sa mundo. Ano ng katatakutan? Ako ang emperador ng dakilang Xia. Hindi ako mas mahina kay Napoleon. Tama. Ang emperador ng dakilang Xia. Hindi siya mahina kumpara sa kanila. Walang takot ang Daxia. Mayroon tayong sariling bayani. Lin Chen, naniniwala kami sa iyo. Siguradong magwawagi ang Daxia. Siguradong magwawagi ang Daxia. Ang panahon ng Zhenguan ay nagliliwanag sa kalangitan. Pinalawak ang lupain at pinangalagaan ang buong mundo. Tumatanggap ng payo, nagluluklok ng mga karapat-dapat. Pinangangalagaan ang bayan. Ang dakilang diwa ng Tang ay mananatili magpakailanman. Hindi ko pa sinisimulan ang pagtawag. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ng dakilang Xia. Nag-udyok sa mga bayani na kusang lumitaw. Sinakop ang 6 na kaharian at pinag-isa ang 9 na lalawigan. Ang maringal na landas ng paghahari ay naipapasa mula noon hanggang ngayon. Iisang pagsusulat, iisang sukat ng mga karwahe. Ang pader na libong li ay nagniningning sa libong taglagas. Daxia nagpapalit ng manlalaro. Yin Zeng nagpapalit kay Masu. Li Shimin nagpapalit kay Zhu Zhan. Ako si Lin Chen. Ako ay bumabati.
Kagalang-galang na Emperador Shai Huang. Kagalang-galang na Emperador Taizong. Bata, nahirapan ka na. Susunod, iwanan mo na sa amin ang lahat. Mga nakaraang alitan, bakit pa kailangang banggitin? Ngayon, isa lang ang ating layunin. Manalo ang Daxia. Magandang tagumpay. Hahaha. Mga Ginoo, ito ay ang aming unang emperador ng Daxia, si Emperador Qin Shi Huang. Ito ay ang emperador ng Daxia na panahon ng prosperidad, Emperador Tang Taizong Li Shiming. Ang dalawa nilang iyon, parehong hinahangaan magpakailanman sa Daxia. Dalawang emperador na hinahangaan magpakailanman. Ito ang tunay na maningning na kasaysayan ng Daxia. Si Ginoong Nalun lamang ang karapat dapat tawaging emperador ng mga panahon. Daxia. Ito ay paglapastangan. Ipapakita ko sa inyo. Sino ang tunay na emperador ng lahat ng panahon? Magsisimula na ngayon. Inaako ko ang pamumuno. Pagbabago ng pagkakakilanlan. Sinalo ng bagong pinuno ng puwersang alyado. Nagsisimula ang ikalawang kalahati. Kayong mga cute. Sanay na tayong lahat na mag-isa sa laban. Ngayon, lahat kayo ay susunod sa aking utos. Otosen. Sama ka sa akin, harangan si Xiang Yu. William, pumunta ka sa gilid. Gusto mong makuha ang bola? Hindi ganun kadali. Mukhang si Xiang Yu. Hindi naman ganun kalakas. Buti na lang naglagay ako ng 10 milyon. Mukhang ngayon, kikita ako ng malaki. Si Nalon ay hindi lang isang top striker, kundi isang top commander din. Ang lakas ng buong alyansa ay tumaas dahil sa kanyang paglaho. Mga bayani ng Daxia. Kaya niyo yan. Palagi akong maniniwala sa inyo. Lin Chen, Tirano, Marquis ng Kampiyon, at sa inyong lahat mga mahal na hari. Hindi malilimutan ng Daxia ang inyong mga pagsisikap. Magpatuloy kayo. Maganda. Si Ginoong Nalon ay talagang nagbigay ng pasa sa sarili na ilang segundo mula ngayon. Talagang kahanga-hanga. Tagumpay. Nasa goal. Noong panahon ni Haring Nalon, naharap siya sa pagsalakay ng Anti-Goal Alliance. Sa kanyang makalangit na pamumuno, natalo niya ang pagsalakay ng alyansa at nilusob ang Europa. Haring Nalon, siya ang pinakadakilang emperador ng lahat ng panahon. Kahit si Emperador Shai Huang, hindi rin ba siya mapipigilan ni Emperador Shai Huang? Napoleon, talaga bang hindi siya matatalo? Hindi possible. Sa bilis ng pag-dribble ko, makikita lang ng mata ang mga natitirang bakas. Paano niya nalaman kung nasaan ang bola ng Soxer? Iisang sistema ng pagsusulat. Parehong riles para sa mga karwahe. Magkakatulad na batas at alituntunin. Pagkakaisa ng buong imperyo. Mula pa noong paghahati-hati noong dinastyang Zhou. Panahon ng kaguluhan ng mga naglalaban-labang estado. Si Haring Qin Yingzheng, nilupig ang buong mundo. Nagkaisa sa buong bansa. Tinawag, Emperador na unang. Kagalang-galang na unang emperador. Hindi lamang nagkaisa sa buong bansa, kundi nagkaisa rin sa wika at mga sukat. Tunay na pinagsama ang kultura ng Daxia. Bagamat nawasak ang Qin, hindi naman nawasak ang Daxia. Kaya sa hinaharap, tinawag ang Shi Huang na ninuno ng dragon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbigay ng pagkakaisa sa kanyang panahon, at ang mga nagawa ay nasa taglagas, na may malaking epekto sa hinaharap ng Daxia, na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ito ay talagang ang unang emperador sa buong kasaysayan. Haral ng mga emperador na harang sinalon, napakabuti. Ang gwapo talaga. Ito ang aking dakilang emperador ng Daxia sa lahat ng panahon. Buti na lang, hindi nakuha ni Xiang Yu ang bola. Tungkol kay Li Shimin, mukhang wala namang kahanga-hanga. Nakuha na ng Emperador Taizong ang bola. Hindi maganda. May humaharang. Ang bilis naman. Hindi maganda. Hindi ko na kayang huminto. Mahal na Emperador Taizong.
Kailangan talagang makapuntos. Emperador Taizong ng Tang, si Li Shimin. Siya ay nagwagi laban sa mga Turkong tangguyin. Naging sanhi ng pagkabigla sa mundo. Iginagalang siya ng lahat ng lahi bilang kahan ng langit, na nangangahulugang kahan ng lahat ng tao. Panginoon ng buong mundo. Mula noon, ang dinastyang Tang ay naging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Siya ang magiging dakilang Xia. Dinala ang tunay na panahon ng kasikatan. Hindi ko mapigilan si Xiang Yu. Hindi ko ba kayang pigilan ka? Paano mangyayari iyon? Hindi ko pa naisip. Nakagol na siya. Nag-goal na naman ang Daxia. I-score. 2-0. Ganun pala. Yung long pass ni Emperador Shai Huang. Hindi basta-basta yon. Talagang ipinasa niya kay Emperador Taizong. Emperador Taizong. Ang bilis. Hindi ko pa nakikita ng malinaw. Ang bola ay pumasok na sa goal. Talagang antas ng hari ng bola ito. Isang textbook na tira. Mahal na Emperador. Sobrang galing. Ilang buwan na ang nakalipas. Sino ang makakapag-isip? Pwede rin bang magkaroon ang dakilang Xia ng ganitong nangungunang koponan? Kagalang-galang na unang Emperador. Kagalang-galang na Taizong. Tapusin na natin sila ng ganito. Naka-score muli ang dakilang Xia. I-score na 3-0. Naka-score ang dakilang Xia. I-score ng 4-0. I-score ng 5-0. Sige na. Para sa tagumpay ng Daxia. Natapos ang laban. Daxia laban sa 10 bansa. Panghuling score. 10-0. Nanalo ang Daxia. Nakuha ang lahat ng kapalaran. Nanalo na. Sa wakas, nanalo tayo. Sa wakas, nanalo tayo. Ganap na nanalo. Ano ngayon sa mga alyado? Hindi ba't natalo pa rin sila sa kamay ng Daxia? May mga ganitong mga bayani. Bakit tayo mag-aalala na hindi mananalo ang Daxia? Mga bayani. Kayo'y naghirap. Salamat kay Lin Chen. Kung hindi dahil sa kanyang pagtawag, paano makararating ang Daxia sa puntong ito? Alam ko na. Si Lin Chen ang pag-asa ng Daxia. Tiyak na magagawa niya yon. Hindi lang bumalik ang kapalaran ng Daxia. At mas masagana kaysa kailanman. Lin Chen, mahal kita. Mga bayani ng Daxia. Mahal ko kayong lahat. Hindi. Nawala ang 10 milyong ipinustahan ko. Nawalan ako ng swerte. Tayo. Tapos na tayong lahat. Handa kong ialay ang lahat ng aking ari-arian. Pahintulutan niyo akong maging mamamayan ng Daxia. Pahintulutan niyo akong mabuhay. Pakiusap. Hindi. Si Ginoong Lun ay talagang natalo. Hindi ito possible. Lahat ng kapalaran. Nawala na. Nawala na lahat. Ito ang nawalang kasaysayan ng Daxia. Ito ang ating kasaysayan. 3 bahagi ng mundo. Kaluwalhasya ng Tang at Song. Kasaysayan ng ating Daxia. Talagang napakaganda nito. Naawalang kasaysayan ng Daxia. Sa wakas ay bumalik na. Hindi na kami isang bansang walang ugat. Lin Chen. Ang galing. Bumalik na ang kapalaran at kasaysayan ng Daxia. Nakabalik sa isang malaking tagumpay ang Daxia. Ito ay dahil sa inyong lahat. Kung hindi kayo dumating para tumulong, Daxia, tiyak na hindi makararating sa puntong ito. Ako ay kumakatawan sa lahat ng tao ng Daxia. Salamat sa inyo, mga bayani. Daxia. Hindi makakalimutan ng Daxia ang inyong mga pangalan. Liu Bang at Hu Kubing. Liu Qi at Zhao Kuangin. Xiang Yu at Cao Cao. Ying Zheng at Li Shimin. Pan Feng at Zhao Ko. Sayang. Ako, si Pan Feng, wala akong ganitong lakas. Nakahadlang ako sa inyo. General Pan. Ang buong pusong pagsisikap ninyo sa larangan. Hindi malilimutan ng bawat anak ng Daxia.
Ano man ang mangyari, ikaw ay isang bayani na karapat-dapat sa aming paggalang. Ang larong ito ay talagang masaya. May mga pagsubok ang Daxia. Hindi kami makakapagpabaya. Ito ay talagang responsibilidad naming dapat gampanan. Anak, kung hindi mo kami tinawag, hindi rin kami makararating. Sinabi ni Muguang na kami. Ikaw rin ay isang malaking kontributor. Huwag kailanman kalimutan ang makislap na kasaysayan ng Daxia. Basta't may mga tao sa mundo na nakakaalam ng kasaysayan ng Daxia. Kami, hindi na mawawala. Paalam, mga bayani. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na tatandaan ng dakilang siya. Ang maningning nating kasaysayan. Hinding-hindi, muling magkakaroon ng pagkalimot. Paalam, mga bayani. Ang kasaysayan ay mananatili. Kaya't ang bansa ay mananatili. Ang pananampalataya ay hindi mamamatay. Kaya't ang dakilang siya ay hindi mamamatay. Dakilang siya. Laging aalalahanin kayo ng dakilang siya.